binabanggit nyo kanina na world tour nitong si Pulong. Grabe mga kababayan, mga ka-GP Natics. May lumalabas na balita, hindi ko lang alam kung totoo, na denied yung world tour netong si Pulong Duterte na daig pa itong si Taylor Swift. Diba? Ang kanyang palusot, bakit daw hindi siya pinapayagan? Ito naman daw ay work-related. Talaga? Sinabi ni Pulong yon, work-related. Wala, matindi talaga to mga kababayan. Ang tindi ng sapak sa ulo. hindi ko lubos maisip. Ito yung kanyang pahayag. Ayan, sabi niya ganon. Meron pang hindi ko lang talaga nakuha. Okay, pagbasahin nyo na, ito lang yung nahanap ko ngayon. Sabi niya ganon, walang world tour, Rep Duterte. Sabi niya, hindi the world tour yon. Umalma si Davao First City District, mga kababayan. Umalma si Davao City First District Rep Pulong Duterte ang pagturing sa hiling niyang travel clearance sa 17 teritoryo bilang world tour. Iginit na kongresista na lahat ng nakalipas niyang mga biyahe ay may opisyal na travel clearance mula sa Kamara. Tama. Oo. Meron naman yung mga dati mo, kaya nga lang nakakapagtaka. Ito papaliwanag ko sa inyo mamaya. Ipinaliwanag din niyang, mga kababayan, iginiit ng kongresista na lahat ng nakalipas sa mga biyahe ay may opisyal na travel clearance mula sa Kamara. Pinaliwanag din niyang normal umanong gawain sa gobyerno na isama ang lahat ng posibleng stopover, kaya daw madami, mga kababayan, para o transit country sa request para hindi magka-issue. Tama nga tayo, hindi niya lahat pupuntahan yung 17 countries na yon. 'Di ba? Yung iba diyan decoy lang, mga kababayan. Pero meron talaga siyang country dyan na pag-i-stayan ng matagal. Pero ang pinagtatakot ko talaga, mga ka-GP Natics, ay yung sinabi niya na to, trabaho lang, obligasyon sa pamilya, at patuloy na serbisyo para sa inyo. Trabaho lang daw. Mga kababayan, Diyos ko, etong tanong ko, paano nagkaroon ng work-related yung world tour mo doon sa trabaho mo sa Kamara? 'Di ba? May legislative, ano ka ba doon na gagawin? Tandaan mo, mga kababayan, itong si Pulong Duterte ay mambabatas. Anong batas ang gagawin niya doon sa 17 bansa na pupuntahan niya? Okay, granting kunwari, hindi GP, baka gusto lang nilang puntahan yung mga OFW, gusto nilang tulungan. Okay, mga kababayan, sige, gustong tulungan. Kaya lang, si Pulong, hindi po siya party list ng OFW. Okay? Meron siyang tinatawag na constituent. Kaya nga po, siya po ay nasa Davao City First District. Ibig sabihin, kung may gagawin siyang batas, yung dapat yung mga nandoon sa Davao City First District. Okay? Kasi yung sa OFW, meron namang ibang mga nag-aasikaso doon. May ibang representante, di ba? Para doon. Kaya medyo hindi nasasagot yung sinasabi niya na work-related. Trabaho daw. Ito pa, mga kababayan, nasabi mo pang trabaho, hindi ka nga pumapasok sa Kamara. Oh, sabi ni Ma'am Corazon Taiko, kailan ba nag-work si Pulong? Diba? Siya po, mga ka-GP Natics, yung tinutukoy na meron nga dyan sa Kamara Ang tagal na, hindi pumapasok. Ni Tito Soto, siya yun. Ang tagal na, hindi pumapasok. Imagine, mga kababayan, nung nagwala si Sara Duterte regarding sa confidential funds at etong si Zuleika Lopez at yung mga tao niya sa OBP ay ikinulong, di ba? Na cited in contempt. Oh. Alam nyo yung opisina ni Pulong Duterte? Nagsasapot-sapot na.
Sabi ni Mel Valedor, anong klaseng serbisyo yan, JP? Hula ko meron. Meron ako, kaya kong sagutin yan. Kung anong klaseng serbisyo yan. Ha? Baka ano yan? Haplos ni Dudong. Haplos ni Dudong. Kaya lang, talo ka nung isang senador. Ikaw pang 13,000 lang? Yung isang senador, 250. Hanggang 300,000. O kaya ang ano niya, ang trabaho niya doon, mga kababayan na gagawin, Carino brutal. Carino sa mga baba. 'Di ba? Sa Congress nga hindi umaaten at di nagtatrabaho, sa ibang bansa pa kaya magtatrabaho, patawa. Correct, talin. 'Di ba? Baka doon ilalabas sa mga nakulimbat na pera sa iba't ibang bansa. Maaring talagang itatago nila. Nag-early campaign sila with payment sa mga OFW na uutupan nila. Sabi ni Imotera. Mama Ros, ayaw ba masaksihan yung pwede mangyari sa February 5? Hindi. Malamang pinangungunahan nila. Kasi nga, mga kababayan, remember that Eric Yap, yung kanyang mga asset ay na-freeze na ngayon. And eventually, mga kababayan, si Pulong Duterte, because of Congressman Tino, mukhang maiimbestigahan na rin yung kanyang 51 billion flood control projects. Saka need nila itago mga ninakaw nilang pera kasi mau-open na ano to? Magic lifter. Hindi naman. Ano ba tawag doon, mga kababayan? Hindi ano yun. Hindi magic lifter. May lifter pero magnetic lifter, Imotera. Yung si Pulong Duterte dapat dyan bigyan din ng sample para maalis ang kayabangan niya, Sir GP. Kaya nga wala kay rap-rap yan. Kay rap-rap, mga kababayan. Matindi. Lalayas yan si Yotman o advance vote buying sa mga OFW. Palagay ko, mga kababayan, hindi yan mag-advance vote buying. Ang gagawin talaga niyan, may mga aasikasuhin yan. Sabi ko nga sa inyo, maraming nakapansin. It is, hindi yan kumbaga hindi yan trabaho or hindi yan ginagawa ng ordinaryong tao. Okay? Kahit sinong tao world tour sa dalawang buwan, mga kababayan, unang-una, hindi naman po siya artist kagaya nila Taylor Swift. Di ba nakakapagod yun? Dapat i-check kung may nagawa ng batas simula 19 at 20. Wala nga po Ma'am Luz Biminda Martinez, kahit saan nyo po hagilapin, wala pong nagawang batas. Etong si Pulong Duterte. Okay? Ang nagawa lang yan doon, wala. Si Duterte, walang nagawa yan. Yung tatay nga niya, isa lang Tapos ito, wala. Baka Kuya GP ililipat na din ng camera or need ata isasama niya buong camera, work-related daw, buiset. Napakahirap isipin, work-related. Sa ibang bansa ka pa talaga magtatrabaho, dito nga, ayaw mong pumasok sa opisina mo. Tapos gusto mo lumibot ng ibang bansa, work-related. Hindi ka naman representante ng mga OFW. Di ba? Baka may meeting sila. Sabi ni Sir Odelenon, baka may meeting sila ng mga Triad Brothers. Bank transfer ba gagawin niya kasi bawal naman magdala ng maraming pera? Mga kababayan, ano na ngayon? Yung bank transfer na yan, syempre hindi nila gagawin yan. Baka maaring via crypto o kaya ipapangalan sa ibang tao, ganyan. Di ba? Maglalagay ng perang ninakaw sa kaban. Sa bar, nakakapasok si Pulong sa Kongreso, hindi. Hindi lang sa bar. Di ba? Sa EBA ba? Nakakapasok din siya. Labas-pasok pa nga
Joke! Joke! Diba? Totoo naman eh. Labas-pasok. Oh, pero sa Kongreso ayaw. Kahit ano pag gawin mo, Roque, na pagtatago sa malaon at madali, mahuhuli at may babalik siya sa Pinas para harapin ang mga kaso niya. Tama. Diba? Ma'am Geraldine Calano, magtatago lang din yan tulad ni Bato. Magic lifter. Hindi magic naging magic lifter. Oo nga, kasi nga naman, mga kababayan, biglang naglaho. Yung magnetic lifter, biglang nawala yung laman. Tama. Kasi nawala yung laman. Hindi na magnet yung laman. Oh. Galing mo doon ni Motera, ha? Hindi ko na-gets yun. Kaya pala naging magic lifter. Baka nilagay niya sa crypto yung pera tapos ilalagay sa ibang bansa. Maari. Diba? Ako isa lang sa nasa utak ko. Makikiot? Sandali ito. Ano ba to? Mamila. Ako isa lang nasa utak ko. Makikiot ng mga pera kasi naglabasan na ang mga pagnanakaw nila. Ano yon? sorry, dito atakbo yung isip ko. Kung mali yung ano nyo, pag comment nyo, mali yung letra, hindi ko na maisip kung ano yung tama doon. Piloto, feeling niya naka-bitcoin na pera niya. Paano nakapag-flight ng Austria kung canceled ang Philippine passport? Sabi ni Evelyn Zolano. Okay, mga kababayan, hindi po ibig sabihin, doon kasi meron silang samahan doon. Mga ka-GPnatic sa Europe, 'di ba? Nakalimutan ko yung terminology nila doon. So, kahit walang passport si Harry Roque, within that area, with yung kasama, nakalimutan ko talaga yung terminology eh. Basta yung mga bansa na kasama doon sa sa union na yon ay pwedeng magpaganon-galon lang si Harry Roque. Mga kababayan, hanggat hindi po natatapos yung application niya, hanggat hindi pa po naglalabas, mga ka-GPnatics. Okay? Nakalimutan ko yung terminology nila doon sa union ng European. Nakakahiya sa ibang bansa mga politiko ng Pilipinas, mga walang kwentang useless. Yan ang mga tunay na weak. Ang bagong Speaker sa House kung mag-agree na magbabakasyon si Pulong ng 17 countries. Hindi naman ata pinayagan. Ayun, maglilipat po. Sorry naman. Hindi ko talaga, grabe, di tumatakbo yung utak ko. Maglilipat lang pala. Magliliot naman ako. Diba? Maaring may mga asikasuhin yan na napaka-importante sa kanila. Sa dami ng problema ng bansa ngayon pa, naisip mag-world tour. Imposibleng wala lang yan. Exactly. Diba? Oo, ayun. Salamat, Ma'am Victoria's Choice. May Schengen visa. Yung mga kasama dyan, mga kababayan, pwede sila na mag-ikot-ikot. Pero tingnan nyo, around Europe lang sila. Si Harry Roque. Hindi siya nakakalabas. Kaya nga, gusto niya na mag-file ng motion for reconsideration na ibalik yung kanyang passport na wag daw kansilahin. So, it means, mga kababayan, dahil nga po wala siyang passport na sarili, itong si Harry Roque, very limited yung kanyang galaw. Di ba, Ma'am Eva Punsalan? Shoutout sa'yo, Very limited yung kanyang galaw, mga kababayan. Unlike nung nandyan yung passport niya, kahit sang bansa niya gustong pumunta, makakapunta si Harry Roque. Pero dahil wala, hindi niya hawak yung kanyang passport. Tapos, isa pa, mga kababayan, Schengen visa ang meron siya. Tapos, tawag dito, yung passport niya ay kansilado na rin. Wala siyang magagawa. Diyan lang siya. Oo, Mama Ros, salamat. Maglilipat nga, oo. Sir GP, nasa na yung mga senators na ikukulong before December 15? Naiinip na ako. Kahit naman ako, naiinip na eh. Diba? Ang basa daw dyan, Schengen visa. Sabi ni Ma'am Victoria. Okay.
Salamat, Ma'am Victorious Choice, 'di ba? At least natututo tayo dito kasi ang basa ko diyan dahil tayo ay Pilipino, mga kababayan, at kung binabanggit din naman ng ibang mga lawyer, is Schengen din. Hindi naman nila sinasabi na Schengen. Kaya tayo napapagaya, 'di ba? Pero anyway, maraming salamat, Ma'am Victorious Choice, ha. Oh, one entry lang Europe din la mierda na sa friendly country. ID lang okay na. Oh, tama. Oh. No, mag-agree si speaker ng House yan. Gusto ni Pulong ay na mapan na idulin dagitay kwarta nga kinulimbat niya sa 51 billion. Yung 51 billion na yan, mga ka-GP Natics, mababa yan. Mababa yan. Mas malalaki pang pera ang pumapasok sa kanila na sinasabi nitong si Trillanes na galing sa drug lords, galing sa Pogo, at galing sa mga kung saan-saan pa na illegal. Kaya yung 51 billion na yan, baliwala yan, mga ka-GP Natics. Pero pag nabuksan ang bank account nitong si Sara dahil sa pagpapile ng kasong plunder sa kanya, di ba? Na asar pa nga sila dun sa mga nag-file, lalo na itong si Father Plaby na talagang ngayon ay mga kababayan, inaatake ng mga DDS dahil 17 taon daw na naging addict. Eh ano ngayon kung naging addict? 'Di ba? Ang importante dito, nagbago. Hindi yung nagmamalinis na I hate drugs. Galit kami sa addict, pero sila naman pala ang ano, 'di ba? Sabi ni Mrs. sila naman daw ang addict. Sila naman daw ang drug lord. Oh. Number 1 daw. Same yan sa ginawa niya before, kinausap mga triad nila kasi gusto nila i-save ang mga pera nila sa ibang bansa. Kasi mau-open na yon bank account nila, lalo na si Sara. Trillion yan. Tama. Trillion. Ako naniniwala. Trillion. Yung mga nakulimbat na mga ito, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Hindi lang basta-basta yan. Kasi namayagpag talaga yung mga Chinese national, di ba, yung mga drug lords, nung mga panahon ng tatay niya. Oh, nakita nyo naman kung paano yung pakikisama niya dun eh. Nakita nyo naman kung paano nila ituring at itrato yung mga Chinese na yan. 'Di ba? Kahit nga mga kababayan, natatawa ako dun sa sinasabi ni Digong na Sunday bombing. 'Di ba? Itong si Michael Yang, nakikita sa CCTV, nakikipag-usap dun sa mga Chinese, so hindi hinuli. Pero yung mga kapitbahay na hindi naman nakikipag-usap sa mga Chinese doon, pero mga Chinese din, na kapitbahay, pinaguhuli. Pero si Michael Yang, hindi, pinaligtas. Oh. Sabi ni Talin, bakit di malaki? Biruin mo, afford nila magbayad ng 150M kay Kaufman buwan-buwan. Eh, isang taon na halos si Digong sa deheg. Eksakto. Diba? Yan na lang eh. Isipin na lang natin saan nanggagaling yung pera na yan. Diba? Isipin nyo, 150M. 88 million lang ang sale ni Sara. 31M kay Digong. So in total yon, mga kababayan, magkano lang yon? 'Di ba? Magkano lang yon? More than 100 lang yon. Hindi yan mahabot ng 120M. Oh, isang buwan lang yan, ubus na yun kay Kaufman eh. Oh, isipin nyo pa yung 16 o 17 abogado niya doon sa impeachment trial. O, yung ginagastos pa nila papunta sa ibang bansa. Remember, ang sinasabi niya, kapag pumupunta sila ni Digong, nag-world tour din si Sara, ay sarili niyang pera. Kung sariling pera, mga kababayan, eh magkano yung expenditure nila doon? Kada layas. 20 million ang 20 million ata. Ma'am Gina 31, so paano yun? Yun ang mga tipong hindi mo kayang ipaliwanag. Kahit na siguro scientist ka. Di ba? Kahit na mathematician ka, hindi mo kayang i-compute yun. Sobrang hirap. Di ba? Oh, trillion talaga yan, Ma'am Corazon Taiko. Okay?
So, ayan. Hoy, Pulong, ikwento mo sa Pagong. Yung sinasabi mong work-related. Bago mo sabihin work-related yung world tour mo, magtrabaho ka muna, pumasok ka muna. Ipakita mo na perfect yung attendance mo. At sana ha, meron ng batas na naipasa. Hindi yung anak ng baka. Ang daming reklamo. Ang daming mga hirit. 'Di ba? Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Nakikipagtalo pa kila Sandro. Hindi naman humarap, hindi naman kayang panindigan yung mga sinasabi. Di mag-file ka ng resolution. Resolution lang, hindi mo maipasa eh. O hindi ka makapagpasa. Okay? So ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Diyos ko! Eto, Jason